Ito na mula po sa Agusan del Norte, 61 years old po si tatay. Dati po siyang security guard, 4 po ang anak niya. At October 2022 po siya nagsimulang manood dito po sa ating programa sa 1PH. Tatay Roldan Mordeno, good morning po sa inyo. Tatay? Ma'am Bibi Chacha, good morning po. Good morning po. Chacha na lang po, Tatay Roldan. Opo, Ma'am Chacha, ang ganda ng suot niyo para kayong dumalagang zebra. Ano po, mukha akong zebra? Tama ba yung pagkakarinig ko? Hindi yung mukha, hindi yung mukha po. Ang ganda niyo po. Ang suot niyo para kayong dumalagang zebra. Dumalagang zebra. Ayos yun ah. Ano ba yun? Kapag huba zebra may asawa na natsura. Hindi. Tsaka pag zebra, dahil Hindi, dumalaga pa, Sir Ted, dumalaga. Sir Ted, Dumalagang- good morning po, Sir Ted. parang pinagandang mukha kang dalagang kabayo. Medyo ganun po, tatay? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi, Okay. ma'am, maganda kasi yung zebra kaysa kabayo. Eh. Mas maganda daw ang zebra sa kabayo. Pero mukha pa rin kabayo. O sige, okay na rin yun, tatay. Tatay, kamusta po kayo? Okay, para kang dalaga. Tinitignan, po, tinitignan nakahiga. Oh, tatay, alam mo dahil sa dumalagang zebra, tinitignan tuloy ako ni Manong Ted ngayon kumukha talaga akong dumalagang zebra. Hindi. Anong itsura ko? Hindi dalaga. Oo. Dala na. Nadala ng zebra. Mukha kang zebra single parent. Ay, ikaw talaga. Akala ko sasabihin mo sa akin, mukha kang dumalagang hindi zebra, dumalagang butanding. Char! Hindi, ma'am. Ay, sige po, tatay. Kahit wala ka nung nakaraang linggo, alam ko, namimiss kayo ni Sir Ted eh. Kaya nga, Kasi kahit si Mama Maricel yung kasama niya, ang tawag niya kay Mama Maricel, ano pa rin eh, baby girl. Ikaw, ang dami mong tinatawag na baby girl. Nagsusumbong si Tatay Roldan sa akin, ha? Ang sabi mo Okay. sa akin, ako lang. Okay. Tatay, bye-bye. Hindi pa kami nagsisimula. Nakakatuwang kausap si tatay, ang daming kwento. Pero Tatay Roldan, ito na muna. Bago natin pag-usapan ang kwentong buhay mo, ano muna yung Bible verse na ibinigay po? Girl, Ano po yung Bible verse na binigay sa ating kahapon, Tay? sandali po, ma'am. Sige lang po, walang problema. Ayan, si Tatay Roldan ng Agusan. Security guard po si Tatay pero wala siyang trabaho ngayon dahil nagka-problema daw siya sa kanyang Sa spinal DepEd po, ma'am. cord. Sa DepEd po ako dati. Doon po kayo security guard. Sige tatay, ano po muna yung Bible verse na binigay po sa ating kahapon? Salmo 37:24. Matison man siya, hindi siya nabubuwal dahil inahawakan siya ng Panginoon. Amen. Amen, amen. Tatay, yan nga po yung naibigay sa atin ni Pastor Jeff kahapon. Pero dito nga po sa sinasabi ninyo na kayo po'y dating security guard sa DepEd. Ano po ba nangyari sa inyo, tatay? Bakit po kayo natigil sa pagtatrabaho? Spinal cord, ma'am, bigla parang paunti-unti siya nawalan ako ng lakas. Kasi nung na-confine ako sa Butuan noon, sabi nung doktor na neurologist, yun daw mga ugat, yung mga nerve ko nawala ng function hanggang para siyang puno ba na yung mga ugat-ugat niya paunti-unting namamatay hanggang nakarating sa pinakapuno. Ayun, nawala na ako ng lakas habang tumatagal. So hindi na po kayo nakakalakad, tatay? Hindi na po. Mula 2009 talaga, 2008, nakakalakad pa ako ng paunti-unti. Pinaalalayan ng anak ko, asawa. Pero 2009, hindi na talaga. Ano po ito? Neurological disorder, tatay. Parang ganon siya, pero hindi ko rin alam kung totoo ba yung sinabi ng lola ko dati na huwag huwag maligo sa tubig, kapag pinapawisan, kapag babad ka sa init dahil baka Pasma, yung pasma na sinasabi. Opo. Anyway. pasmo tabardilyo. Opo. Sige po. Okay, sige. So, Tatay Roldan, kayo po ba ay kailan nagsimulang makapanood sa amin sa 1PH? Ano po, noong napanood ko rin yung contestant ninyo na yung yumaong si Brad Jerry Hasanero, yung nawalan din ng mga pa-adult na disgrasya.
Dali lang. Di bale, di bale. Opo. Ted? Opo. Sige. So, Yung October, mm, last 2022 ng October, opo. So, pero kailan po kayo nagsimula? Kailan niyo po na-discover itong ating programa sa 1PH, tatay? Sige. October, pangatlong linggo ng October 2022 po. Okay, sige. No, wala akong problema doon. Kahit na po ito'y kahapon yun ang na-discover, no? Ang importante lang po talaga, nalalaman po namin kung kailan po kayo nagsimula makapanood sa amin. O sige, so, kabisado nyo na po itong ating segment na to, tatay. Opo. Araw-araw ko po kayong pinapanood. Ay, salamat na marami. Ganito po, meron tayong premyo, 2,000 po ito at sigurado po ako sa mga panahong ito ang 2,000 piso ay malaki na pong tulong sa mga nangangailangan. Saan niyo po balak gamitin? Bibili po ako ng mga 5 piraso lang muna ng suppository. At yung sobra, ititira ko para pangpakabit ng catheter dahil isang buwan, 2 o 3 beses ako magpakabit ng catheter. Opo. Naintindihan natin ngayon, naalala ko na yung namatay na taga Bicol. Taga Bicol po iyon. Yung natulungan din natin at na-aksidente. Oo, naalala ko na po ngayon. Yung natulungan din po natin at bago siya pumanaw, kahit papaano po, sabi nga nung anak niya, ay naging masaya ang kanya pong ama sa tulong po ng ating mga happy anonymous. Opo, yes sir. Sige. So Tatay Roldan, ganito, sa ngayon po kasi, saan kayo kumukuha ng inyong panggastos para sa inyong maintenance na ito? Catheter po at saka yung mga pangangailangan ninyo kasi nga po kayo po ay hindi na nakakabangon. Meron akong maliit konting pensyon na natanggap, Sir Ted, pero nakasanla rin yun sa lending. Pero buwan-buwan, bawat buwan parang ini-advance lang muna para siyang naka-loan siya pero every month parang i-reloan din siya para mayroong makuhang konti. At minsan binibigyan naman kami ng aking anak at manugang ng pangulam, gano'n, dahil yun Opo. sa kanila naglalaba yung aking may bahay. Hanggang ngayon naglalaba si nanay? Hanggang ngayon, pero hindi naman katulad nung dati na marami siyang tinatanggap. Ngayon, yung sa na lang, yung sa anak na lang namin ang nilalaban niya dahil puro naman sila may trabaho sa kanyang asawa. Opo, sige. So, ang inyong pensyon GSIS, tatay? Opo, Sir Ted, GSIS. Okay, sige, ganito. Tatay, ganito, naniniwala kami sa kwento nyo, tatay. Wala kaming pagdududa. Ang gagawin po namin, tatay, ganito. Sa halip na 2,000 piso, ang amin pong ipapadala today, karon ha? Oo, 4,000 dodoblehin na po natin to. Okay? 4,000 po. Salamat, Sir Ted. Salamat po. Opo, 4,000 ito, bilhin nyo na kaagad kaninyo yung pang isang buwan ninyo na maintenance dyan, catheter at mga suppository at bili ho kayo din ng pagkain, bigas para sigurado po na meron kayong sustansya. At pagkatapos nun, hintayin lang po namin, tatay ha, ang inyo pong gusto namin makilala po si nanay. Opo, makita po ang inyong sitwasyon dyan at muli kaming tatawag, tatay. Salamat po ng marami, Sir Ted. Salamat po. Okay. Sige, so hindi... Opo, Sana po, Sir Ted, nakinig pa ngayon si Pastor Jeff. Maraming salamat talaga, Pastor Jeff, dahil para akong bumalik ng 4th year sa subject ko na catechism. Alam niyo, Sir Ted, kung mamarapatin po ninyo, dati po akong layman pero hindi ko nga talaga na ipagpatuloy dahil hindi na ako nakakalakad. Pero nanonood naman ako ng misa sa TV, pero mas mainam talaga araw-araw may mensahe si Pastor Jeff dahil parang yun na rin ang pinagkukunan ko ng lakas kahit ayoko ng ganito sanang buhay, wala namang taong nangangarap na magkasakit. Amen. Pero 44 years old pa lang ako noon, Sir Ted, nung hindi na ako nakakalakad. Saka ang hirap, nagpapasalamat na rin ako sa asawa ko, sa pamilya ko na tinutulungan nila ako, hindi ako iniwan ng asawa ko. Kagaya nung iba na kunting sakit lang, iniwan na kaagad. Amen. Hanggang ngayon, Sir Ted, inaalagaan pa rin ako kahit minsan, alam ko, naiinis o minsan magalit sa akin, pero
hanggang ngayon nananatili pa rin siya. Opo, opo. Amen. Amen. What a testimonial, ano ho. Oo, tatay. Salamat po. Ako, tatay, kaya binibigyan namin kayo makakataon na sabihin yan dahil nailalabas po ninyo ang inyong pong kalooban, ang inyong damdamin, and kami po'y nakikinig po ng tuwiran kasi nga po ito po ay testimonya sa inyo pong pananampalataya at sa inyo ring pagbibigay po ng pagkilala sa inyong misis na nag-aalaga po sa inyo sa gitna ng inyong kapansanan, tatay. Naunawaan po Saka natin. magpapasalamat na rin ako, Sir Ted, magpapasalamat na rin ako sa mga kaibigan ko dati, si Sir Joel Pilinio, sa mga teachers na minsan nagbigay sila sa akin, yung pinsan ko, si Grace, Mordino Herman, na hindi sawang tumutulong sa akin. Opo, opo. Ano lang kasi, parang, alam niyo na, Sir Ted, ang hirap talaga eh. Opo, nako, tata, hindi nyo na kinakailangan pa magpaliwanag kung gaano kahirap yan. Naiisip na po namin. Sige, so tatay, baka lang ho kami pahirapan ni Lord, ha? Kasi alas 5 na. Opo, dyan lamang kayo, tatay. Abangan niyo po yung tawag ng aming staff. Basta ito po ay 4,000. No need to say thank you. Tatawag kami sa inyo ulit, tatay, ha? Hindi pa ito ang ating huling ugnayan, okay? Opo. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am Cha. Maraming salamat po sa TV5. Opo. TV5. Opo. Salamat din po sa inyo pong inspirasyon na binigay sa amin today. Sa lahat po ng mga normal ang pangangatawan. Pasalamat kayo ng lubos dahil si tatay po, ganun ang sitwasyon.